Sa darating na eleksyon, dapat tama ang piliin. Kaya para lubos yung makilala ang mga kakandidato pagka-senador, makakapanayam natin sila dito sa News to Go in Depth. Narito po ang susundin nating mga panuntunan. Bawat kandidato sa pagka-senador bibigyan ng tig-5 minuto para sa isang malaliman at diretsahang panayam. Ang unang 4 na minuto ilalaan para sa mga maiinit na issue, kabilang sa mga pwedeng talakayin ang mga problema ng lipunan, mga naisisulong na batas sakaling manalo, at maging mga kontrobersyal at personal na isyong kanilang kinasasangkutan. Makaririnig ng beeps bilang tanda na papatapos na ang 4 na minuto. Sa huling minuto naman, sunod-sunod na tanong na tiyak na susukat sa kanilang personalidad ang ibabato sa mga kandidato. Ang mas mabilis mag-isip, mas maraming masasagot mula sa 20 inihandang tanong. Tutunog uli ang beeps para ipaalam sa kandidato na matatapos na ang kanilang oras. Kapag lumipas na ang 5 minuto, tapos man o hindi ang sagot, ay papatay na ang mikropono ng kandidato. Ang unang senatorial candidate na sasalang sa News to Go in Depth ngayong araw, miyembro ng Nationalist People's Coalition at kandidato ng United Nationalist Alliance. Si Cagayan 1st District Representative Jack Enrile. Magandang umaga po, Congressman Enrile. Magandang umaga po. Yeah. Congressman, I just want to get this out of the way dahil yung isang issue na laging inuungkat, itong galing pa sa iyong youth, no? Itong si Alfie Anido. Yes, sir. Nabasa ko yung libro ng iyong ama, no? Meron siyang ilang pahina doon na tungkol dito sa issue na to. Sumasang-ayon ka ba doon sa kanyang version o meron kang nais pang idagdag para linawin talaga kung ano yung nangyari noon? Kung pwede, Howie, sasabihin ko sa iyo yung nangyari base doon sa pagkaalam ko. Nung gabi yun, meron kaming dinner ni Colonel Onasan at the time at kumain kami sa Miyako, sa Medusit. At nagkaroon ng squelch sa radyo na tila yata si Alfie at si Katrina ay pauwi na sa Bel Air na medyo nag-aaway. Nung nakarating si Katrina doon sa bahay ni Alfie sa Bel Air, medyo maganda na yung sitwasyon, tahimik na. So pinagpatuloy lang namin ang kain namin. After a few minutes, nag-squelch ulit at may problema. So umalis si Greg at ako naman, andito ako on vacation at the time, sumama ako. Pagdating namin doon sa bahay ni Alfie, nakita namin nakabukas yung pintuan, nakabukas yung ilaw at narinig kong sumisigaw si Katrina. At nung ako'y pumasok at nakita ko yung aking kapatid, tinuturo niya yung isang kwarto sa taas. Umakyat ako, nakita ko yung bangkay na ni Alfie Anido. So, hindi po totoo na meron akong kinalaman doon sa nangyari kay Alfie. So, you were just at the scene? I just so happened to be tagging along with our security officer at the time. So, back then, si Senator Honasan He started with my father as a lieutenant. Oh, and you were friends with him kasi mukhang may... I treat him like my brother. You were socializing with him. Kuya Greg ang tawag ko po sa kanya. Opo. Okay, parang ini-imply din ng iyong ama dun sa kanyang libro na parang gusto lang siyang siraan ng mga kalaban niya sa gobyerno, kaya pati yung kanyang anak ay idinamay dito. What do you think of that theory? Napagitna ka dito sa nangyayari yan sa ating lipunan. At maski sa anong lipunan, ang politika, minsan pag nakaangat yung political leader, nababasbasan rin yung mga kamag-anak. In our case, roller coaster yung political life ng father ko. Pag medyo popular siya, kasama kami. Kung medyo hindi siya popular, kasama rin kami. At meron rin siyang mga kaaway sa politika na ginagamit lahat ng pamamaraan to pull him down. So, naging collateral na rin po tayo. Oo nga. So, bata pa lang ay naging parang collateral damage ka na. At 16, medyo nagkamulat ako na tila yata ganito, napakadumi pala ang politika dito. At pati yung mga hindi dapat napapasali, ay napapasali. Ngunit, kung lumaki po kami sa ganong klaseng buhay, katanggap-tanggap na rin po sa amin yung sitwasyon na yun. At hindi lang katanggap-tanggap, pero gusto mong pasukin yung mundo ng politika. It obviously did not ruin your motivation. No? Well, after being exposed firsthand sa buhay ng isang politiko and having enjoyed yung suporta ng ating mga kababayan doon sa 1st District ng Cagayan, naisip na po natin na dito na siguro tayo linagay ng Panginoon Diyos.
At dahil po doon, dapat gawin na po natin ang magkakaya natin para mas malawak po ang maitutulong po natin. Kaya tayo naman po ngayon ay naghahangad na sundan yung yapak ng aking ama at kung mabibigyan po tayo ng pagkakataon, siguro magagawa rin po natin yung konting kabutihan para sa kabubuti po ng nakararami. Okay, doon din sa biography ng iyong ama, no, dinidescribe niya doon yung umiiyak daw si Katrina, yung sister, dahil parang pinahihirapan siya sa school. Dahil pareho po kami. Anak siya ni, well, hindi nga nabanggit ni Yes, sir. Senator Opo. Enrile yung Opo. experience mo. So, nahirapan ka rin bilang Ganun, anak ni well, Juan Ponce Enrile. At 19 po, nagpaalam na rin po ako sa aking magulang at sinabi ko sa father ko at that time, of course, he was very angry at that time. I mean, I don't think I will be given a fair break here. So, allow me to seek another life in the States. At nung ako 19, 20 years old, nag-umpisa na ako lumipat sa Amerika at nabuhay po tayo doon ng medyo okay naman po ang naging buhay po natin. Nakapag-aral po tayo, nakapagnegosyo po tayo ng konti. At bagamat pabalik-balik tayo dito paminsan-minsan, naisip na po natin na doon na lang po tayo maninirahan. Ngunit nagtawag ulit lang ang panahon at tayo pinauwi po dito, one to help with my father's senatorial run in 1995, and the other is to run the family business. At ngayon, andito na po tayo. Okay, obviously you have not always seen eye to eye with your father, no? One example, yung RH bill. You voted in favor, and of course, yung tatay mo ay prominent na opponent nito, no? Are there other instances na hindi kayo nag-agree? Well, marami. I mean, it's like any relationship sa isang father at saka son. May mga issues dati nung nagpapalakad ako ng negosyo po namin sa Jaca. May mga directions na hindi ako sumasang-ayon sa kanya at nagkakaroon kami ng differences. But ang kagandahan naman po sa relasyon namin ng aming ama, hinayaan niya kami gumawa ng sarili naming desisyon. But supposedly there was some kind of feud between the two of you na natapos lang ng 2006? Well, what was that all about? Basically, it came from running the way we should run the business and his views on certain political issues. So both business and politics. Yes. Okay. Anyways, so 4 minutes are up for the supposed harder questions. We want to know a bit about your personality. Sure. So some lighter questions. Sure. Kung ikaw ay isang hayop, what would you want to be? Leon. Oh, bakit? Leon. One, I think it's a beautiful animal. Dalawa, you basically are in control of a large group. Ikaw mananagot. May mga katulong ka, pero ikaw siguro ang magbibigay ng inspirasyon doon sa grupo But ngayon. you would also be a predator. Well, of course, you have to eat, you know? Okay. At gusto ko, may pagkain kayo, so... Anong favorite kanta mo sa videoke or any public event? I'm sure politicians are asked to, kahit out of tune, pinapakanta. Ano yung pinipili? What's your go-to song? My Way siguro. My Way. I did it my way. Okay. Marami na papaaway doon. Oo nga, pinapatay pa nga, no? If the world will end in 1 year, how will you spend it? Spending it with my family, telling my wife and my children and my grandchild that I love them very much. Sharing a lot of meals with them, going to the different provinces and telling them things will be okay. Do you remember the last time you cried? The last big cry I had was probably a month ago. What happened? I just realized how lucky I was to be in the position that I was in. Maraming salamat, Congressman Jack Enrile.